David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 146. Pinandilatan din ni Wang Yutian si David at sinabing, hindi mo man lang tinitingnan itong gintong relo, kaya sinasabi mong peke ito. Halatang nagseselos ka, hindi mo ba matiis kapag nakita mong mas malakas sa'yo ang ex-boyfriend ng girlfriend mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Bahagyang ngumiti si David. Bah! Napabuntong hininga si Wang Yutian, selos ka lang, kung may kakayahan ka, maaari kang magpakita ng ebidensya. David, kakakilala lang natin, anong ibig mong sabihin kung saan-saan ako pinupuntirya? Nang makita ang napakaraming tao na nagsasalita para sa kanya, naniniwala sa kanyang sarili, biglang sinabi ni Leng Bing na may malamig na mukha, kung hindi mo sasabihin sa akin ang tungkol sa bagay na ito. Ilalabas kita patagilid, naniniwala ka ba? Lahat tama. Ngumisi si David, ito ba ay isang pekeng relo? Alam mo ang pinakamahusay, ngayon dahil ikaw mismo ay naghahanap ng kahihiyan, huwag mo akong sisihin. Sinabi ni David, tumayo at nagsabi, ibigay mo sa akin ang iyong relo, at aking patutunayan ito sa iyo. Paano mo gustong patunayan? Pinaikit ni Leng Bing ang kanyang kamay, at sa halip na bigyan ng relo si David, maingat siyang nagtanong, ang relo ko ay daan-daang libong dolyar. Kung sinira mo, mababayaran mo ba? Hindi ibibigay ni Leng Bing ang relo kay David. Alam ni Leng Bing na peke ang relo, gumagawa lang siya ng pagkakakilanlan ng isang mayaman. Napakasimple, basta't ibinagsak mo sa lupa, maaari kang magtalo kung totoo o mali. Mahinang sabi ni David. Basta sira ang gintong relo, makikita mo agad. Ang paggalaw ng gintong relo ay gawa sa ginto, at imposible para sa iyo na gayahin ang paggalaw ng eksakto pareho. Gusto mong ihulog ang relo ko. Nang marinig niya si Leng Bing, nakonsensya siya, David, ang relong ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Kung ibibigay mo ito para sa akin, pwede ba? Hindi hahayaan ni Leng Bing na mahulog si David, peke ang relo na ito, at mabubunyag ito kapag nahulog ito. Oo, kaya mo bang magbayad? Maglakas loob kang maghulog ng relo na nagkakahalaga ng daan-daang libo sa lupa. Anong uri ng pagkakakilanlan ito? Kung wala kang kakayahan yan, wag mo nang ipagmalaki. Akala ko talaga marunong kang magsabi ng tama sa mali. Pinuna at kinutya ng lahat si David. Ngumiti si David at sinabing, may paraan para malaman ang pagkakaiba ng hindi nahuhulog. Upang malaman na ang ginto ay naiiba sa ibang mga metal, timbangin lamang ang relo at ihambing ito sa opisyal na website. Ang pekeng relo ay totoo, at ang bigat ay hindi maaaring peke. Pagkatapos ng lahat, ang bigat ng ginto ay iba sa iba pang mga metal na materyales. Sa sandaling marinig ito ng lahat, ito ay isang paraan, at hindi na kailangang sirain ang relo. Titimbangin mo ba kapag sinabi mo? May pagkagulat sa mga mata ni Leng Bing, hindi siya marunong magtimbang, tutal, alam niya rin na walang paraan para pekain ang timbang na ito. David, nagseselos ka kay Kuya Bing, peke daw ang relo niya. Kung hindi fake, anong gagawin mo? Hindi mo masasabing, makikinig si Kuya Bing sa arrangement mo. Tanong ni Zhang Miao kay David. Kung totoo itong relo, ako mismo ang magbabayad ng pagkain. Confident na sabi ni David. Ang relo na ito ay peke, buo ang tiwala ni David. Nang marinig ito ng lahat, tumingin silang lahat kay Leng Bing, Kuya Bing, hayaan mo siyang magsabi niyan dahil naglakas loob siyang sabihin iyon, pagkatapos ay hayaan siyang sumuko, at makakain tayo ng libre. Medyo nalilito si Leng Bing sa oras na ito, at nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi niya akalain na hawak ni David ang kanyang relo. Ang relo na ito ay nangangailangan ng tumpak na instrumento sa pagtimbang, ngunit wala kami nito ngayon. Paano ito timbangin? Masasabi mo ba sa pamamagitan ng pagtimbang nito gamit ang iyong mga kamay? Malamig na tanong. Well, since you're right, wala nang weighing instrument ngayon, but would you dare show me your watch? I just have to take look. Tumawa si David. Anong gusto mo? Nahulog ka ba sa akin? Maingat na tanong ni Leng Bing. Hindi ko ito sisirain. Kung medyo nasira ito, totoo man o hindi ang relo mo, babayaran kita ng totoong presyo.
Umiling si David, hindi na niya kailangan maghulog ng malamig na relo, malalaman lang daw niya ang totoo kapag binitawan niya ito, pero tinutokso lang niya ang sipon. Kabanata 147. Magpakita ka lang. Alam ni Lingbing na kung hindi niya ito ipapakita kay David, natakot siya na baka hindi mabait si David, kaya tinanggal niya ang kanyang relo at ibinigay kay David, at saka sinabing, napakaraming tao ang nakapanood nito. Kung mahuhulog ka sa akin, pagkatapos ay bayaran mo ako ng orihinal na presyo. Naniniwala si Lingbing na kung hindi masira si David, at kung hindi ito titimbangin, imposibleng masabi ang authenticity nitong gintong relo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mataas na imitasyon. Magagawa ito ng isang master ng relo. Hindi siya makapaniwala na nakikita ito ni David sa isang sulyap. Kinuha ni David ang gintong relo ni Lingbing, at matapos itong laruin ng ilang sandali, ibinalik niya ito kay Lingbing. Ayan yon. Kinuha ni Lingbing ang kanyang relo at gulat na tumingin kay David, tingnan mo lang at malalaman mo kung totoo o hindi. Oo, kailangan ko lang tingnan. Tumango si David. Nagpapanggap na multo. Malamig na nguso, ibinalik niya ang relo. Habang hinihintay ng lahat si David na magpakita ng ebidensya, biglang sumigaw si Zhang Miao. Kuya Bing, ikaw? Tumingin ka sa iyong relo. Sandaling natigilan si Lingbing, nagmamadaling tumingin sa relo, at ang buong pulutong ay natigilan. Maraming kaklase ang nataranta, at napatingin sa malamig na gintong relo. Sa isang sulyap, lahat sila ay natigilan. Nakita ko ang gintong relo sa kamay ni Lingbing. Sa oras na ito, matagal na itong nawala ang gininto ang kinang at naging kulay pula na tanso. Halatang kupas ang mga piraso nito. Kung titingnan mo, dapat peke ang gintong relo, paano kumukupas ang tunay na ginto? Napatingin ang lahat kay Lingbing, kakaiba ang kanilang mga mata, at nakakahiya ang kapaligiran. Grabe itong imitasyong relo, nawala ang gintong pulbos ko. Kumuha si David ng basang tuwalya at pinunasan, bahagyang tumaas ang gilid ng bibig niya. Ang malamig na mukha ay madilim at hindi sigurado, hindi banggitin kung gaano ito kapangit. Sa kabilang banda, gulat na tumingin si Zhang Miao kay Lingbing, hindi alam kung ano ang sasabihin. Originally aloof and arrogante and cold, at this time, parang uminit ang mukha niya, at hindi siya naglakas loob na tumingin sa mga tao sa paligid niya. Kuya Bing, hindi ka niloko ng mga kaibigan mo, paano ka nakabili ng peking relo sa Switzerland? May isang tao na hindi mapigil ang magtanong. Sa pagkakataong ito ay paalala ni Lingbing. Agad na natuwa si Lingbing, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabing, baka nagsinungaling sa akin ang lalaking iyon. Gumastos siya ng daan-daang libong dolyar para ibili ako ng peking relo. Kapag nahuli ko siya, tiyak na hindi ko siya mapapatawad. Sa malamig na pagsasalita, ang gintong relo sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa at nabasag. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay tumingin kay Lingbing, ngunit walang tiwala sa kanilang mga mata. Obviously, itong si Lingbing ay nagpapanggap na peke. Napakadiri ng mga sinungaling na ito. Hindi ba relo lang na nagkakahalaga ng 300,000? Siguradong hindi ito ipepeke ni Kuya Bing. Dapat mong malaman na si Brother Bing ay nagmaneho ng kotse na nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 para makabili ka ng peking relo para kunwari napipilitin ka. Si Zhang Miao ay nakatayo sa tabi ni Lingbing sa pagkakataong ito, ipinagtatanggol si Lingbing. Sinamantala rin ni Lingbing ang pagkakataon na ilagay ang kanyang Mercedes-Benz na susi sa mesa para ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Sino ang nakakaalam kung ang kotse ay nirentahan? Ngumisi si David sa pagkakataong ito. Sa katunayan, marami rin ang may ganitong ideya. Kung tutuusin, peke ang astig na gintong relo, kaya maaaring popahan din ang kotseng ito ng Mercedes-Benz. Kung tutuusin, kung uupahan mo ito ng isang araw, hindi gaanong magagastos. Art, paano ito mauupahan? Matagal ko nang nakita si Brother Bing na nagmamaneho ng kotseng ito, at hindi lang ngayon. Galit na pinagalitan ni Zhang Miao si David. Nangungupahan ka ba? Hindi mo ba malalaman kung dala mo ang lisensya sa pagmamaneho? Sabi ni David. Hanggat may dalang lisensya sa pagmamaneho, malalaman mo sa isang sulyap kung ito ay may astig na pangalan.
Tumingin si Zhang Miao kay Leng Bing, at parang gusto niyang dalhin ni Leng Bing ang kanyang driver's license para manahimik si David. Nagmamadaling sinabi ni Leng Bing, kailangan kong pumunta sa sasakyan para kunin, masyadong magulo, ayaw mo bang tingnan kung may kakayahan talaga ako, mag-order ulit ako ng relo online ngayon, hindi ako sanay sa pagsusuot nito ng walang relo. Kabanata 148. Sa sinabi nito, direktang nag-order si Leng Bing ng relo na nagkakahalaga ng higit sa 200,000 online sa harap ng lahat. At matagumpay ang pagbabayad, naghihintay lamang ng paghahatid. Sa oras na ito, bumalik ang naiinggit na mga mata ng lahat, at naniniwala silang lahat na talagang makapangyarihan si Leng Bing, at tiyak na nalinlang ang peking relo. Nagpakawala rin ng mahabang buntong hininga si Leng Bing, sa wakas ay napanatili ang kanyang katayuan bilang lokal na malupit. Tumingin si David kay Leng Bing at bahagyang ngumiti. Ang mga online na order ay maaaring ibalik, at pagkatapos ng gabing ito, ganap na makakabalik si Leng Bing nang hindi nawawala ang isang sentimo. Gayunpaman, hindi nakalusot si David, gusto pa rin niyang paglaruan itong si Leng Bing. Ang usapin ng gintong relo ay isang episode lamang, at hindi ito nakaapekto sa pagkakakilanlan ni Leng Bing sa mata ng lahat. Malamig niyang tiningnan si David, na may provocation sa kanyang mga mata. Alam niyang gusto lang magmukhang masama ang lalaking ito na si David, ngunit ngayon ay hindi na lang siya umarte, mas magalang pa ang lahat sa kanya. Sinabi mo lang na hindi ka mahirap sa pera, at hindi ka sanay uminom ng Maotai. Anong uri ng alak ang gusto mong inumin? Ang Regal Hotel na ito ay may lahat ng uri ng alak, ngunit ito ay nakasalalay sa kung kaya mo ito. Halos batuhin ni David si Leng Bing, at ngayon ay gusto niyang bumalik. Paano ang brandy? Inis na tiningnan ni David si Leng Bing, at ang kanyang mga mata ay nanunukso din, do you dare to drink this? Natatakot ako na binili mo ang relo gamit ang lahat ng pera, at wala kang pera para bayaran ang bayarin ng ilang sandali. Sandaling natigilan si Leng Bing. Hindi niya inaasahan na pipiliin ni David ang ganoon kamahal na alak. Upang malaman na ang isang bote ng brandy ay nagsisimula sa 200,000. Napatingin din ang iba kay David na nagtataka, at ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay hindi kapanipaniwala. Kuya David. Dahan daw ang hinailan ni Wang Hanhan ang sulok ng t-shirt ni David. Nasa isang bar siya at alam niya ang presyo ng brandy. Ang bote na ito ay ilang daang libong dolyar lamang. Kahit isang share lang ang kunin nila, hindi gaanong. Nang makita ang ekspresyon ni Wang Hanhan, biglang tumawa si Leng Bing, alam niyang nagpapanggap si David na mapilit at sinadya niyang sabihin ang gayong mamahaling alak para takutin siya. Masarap ang brandy. Ilang beses ko na itong naranasan. Kung gusto mong uminom, uminom tayo ng ilang bote. Binigyan ni Leng Bing si David ng karapatang pumili. Gusto niyang makita kung naglakas loob si David na sabihin na gusto niya itong inumin. Sa oras na ito, lahat ay tumingin kay David na may panunuya sa kanilang mga mata. Akala nila ay hindi maglalakas loob si David na itanong iyon. Sa pagkakataong ito, binaril ni David ang kanyang sarili sa paa. Lahat tama. Tumanggo si David, waiter, 5 bote ng brandy. Hindi na binigyan ni David ng isa pang pagkakataon si Leng Bing na tumanggi, at direktang sumigaw sa service staff. Nang makitang umorder si David ng 5 bote ng brandy ng sabay-sabay, nagulat ang lahat. Nagulat din si Leng Bing doon, at likas na gustong pigilan ito, ngunit mabilis siyang nag-react. Naisip niya na tiyak na mas pinasisigle siya ni David. Humingi man siya ng 5 bote ng brandy, kung hindi niya ito bubuksan, hindi niya kailangang gumastos ng pera. Ng pera. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Leng Bing, lihim na natutuwa na malapit na siyang mahulog kay David. Masyadong kakaunti ang 5 bote, halika 10 bote. Malamig at mapaglarong tiningnan niya si David. Dahil si David ay nakakapaglaro rin ng ganito. Anyway, hindi mo naman kailangang buksan sa dulo, balik ka na lang pagdating ng panahon. Damn it, I've never experienced it before. Humingi talaga si Kuya Bing ng 10 bote. Ang galing ni Kuya Bing. Tingnan mo, ito ay talagang isang lokal na malupit.
Anong uri ng pamimilit na nagpapanggap bilang si David, isang bilanggo ng reforma sa paggawa, ang mga damit na kanyang isinusuot ay hindi nagkakahalaga ng 200 yuan, at sinabi niyang umiinom siya ng brandy? Well, kapag nag-post ka bilang isang tunay na lokal na malupit, maaaring ito ang eksena ngayon. Maghintay lang at tingnan kung paano magtatapos ang David na ito. Lahat ay tumingin kay David ng may pagkaakit, gusto nilang makita kung paano napunta si David. Sa oras na ito, si Wang Hanhan ay natakot. 10 bote ng brandy ay magiging 2 milyon. Bagaman nagbilang sila ni David ng isang bahagi, ito ay nagkakahalaga ng mga 200,000, at ang isang pagkain ay nagkakahalaga ng 200,000. Kung alam ito ng mga magulang ko, tiyak na papatayin sila. Kabanata 149. Kuya David, kalimutan mo na. Si Wang Hanhan ay mukhang kinakabahan at pinasigla si David sa mahinang boses. Nang makitang ganoon si Wang Hanhan, biglang tumawa si Leng Bing at tumingin kay David na may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha. Anak, huli na ang lahat para magsisi ngayon, tulad mo ngayon, natatakot akong hindi mo magawa. 20,000 di ba? Ang pag-inom ng brandy, hindi ka maaaring magyabang tulad ng ginagawa mo. Panghihinayang. Bahagyang nagtaas ng bibig si David, ano ang pinagsisisihan mo? Hindi ba't ilang bote lang ng brandy ang inumin, at hindi kapag hindi pa? Ano ang dapat pagsisihan? Kung nagsisisi ka, maaari mo nang tawagan ang waiter. Hahaha joke, paano ako magsisisi, 1 o 2 milyon ang wala sa paningin ko. Malamig siyang tumawa, ngunit lihim na isinumpa si David sa kanyang puso, gusto niyang makita kung hanggang kailan ito kayang tiisin ni David, at kapag nadala na ang alak, tiyak na hindi na ito kakayanin pa ni David. Hindi nagtagal, nagdala ang waiter ng 10 bote ng brandy sa mesa. Napatingin ang lahat sa brandy sa harap nila, at berde ang kanilang mga mata. Hindi pa sila nakainom ng ganoon kamahal na alak. Sir, kailangan mo bang buksan? Tumingin ang waiter kay Leng Bing at nagtanong. Natigilan sandali si Leng Bing, saka tumingin kay David at sinabing, David, buksan mo. Kung ang alak ay binuksan, walang puwang para sa pagsisisi. Pinipilit ni Leng Bing si David na makipagkompromiso. Alam niya na si David ay nagkukunwaring nasa ilalim ng pressure, at tiyak na hindi niya hahayaang bumukas ang alak. Ayaw buksan ni Leng Bing, tutal wala naman siyang pera para sa pagkain na mahigit 1 milyon. Malamig na ngumiti si David, at pagkatapos ay sinabi sa waiter, pakibuksan ang lahat ng alak. Okay sir. Binuksan ng waiter ng malakas ang isang bote ng brandy. Sa pagkakataong ito ay natigilan si Leng Bing. Hindi niya inaasahan na hahayaan talaga ni David na magbukas ng alak ang waiter. Bang! Binuksan ng waiter ang isa pang bote ng alak. Sa bawat pagbukas ng tunog ng bote ay para siyang martilyo na tumatama sa malamig niyang puso na nagpahirap sa kanya. Hindi nagtagal, bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Leng Bing. David, ito ang Regal Hotel, na pag-aari ng pamilyang Su, huwag mo nang isipin ang pagdaraya at pagtakas ng bill sa huli, imposible iyon. Pagbabante ni Leng Bing kay David, at umaasa siyang mapipigilan ni David ang waiter sa pagbubukas ng alak sa pagkakataong ito. Hindi ko naisip na tumakas sa utos. Nag-aalala ka ba sa pera? Kung ganoon, maaari mong sabihin sa waiter na huwag buksan ang alak ngayon. Tumingin si David kay Leng Bing na may panunuya sa mukha at nagtanong. Paano ako makakaramdam ng sama ng loob tungkol sa pera, hindi ako kumikita ng isang buwang bulsa sa loob ng 1 taon. Paano siya pipigilan ni Leng Bing sa ganitong oras, hindi ba niya sasampalin ang sarili niya, gusto niya ng 10 bote ng brandy. Ngunit nang makitang nabuksan na ang 10 bote ng alak, tumulo ang dugo mula sa malamig na puso. Gusto ko pa ring uminom ng alak na ito. Dumampot si David ng isang bote ng brandy, nagbuhos sa sarili ng isang malaking baso, at saka ininom ito. Nang makita si David na umiinom ng ganito, siya ay mukhang nanlalamig at naiinis, at pagkatapos ay sinabi sa lahat ng tao ay uminom ng sama-sama, huwag hayaan ang sinuman na uminom ng lahat ng ito, na parang hindi ka pa nakakita ng alak. Nang marinig ito ng lahat, dinampot nilang lahat ang mga bote at ibinuhos ang alak. Maging sina Wang Yutian at Zhang Miao, na hindi umiinom, ay nagbuhos ng malaking baso.
Dapat mong malaman na ito ay daan-daang libong bote ng alak. Uminom, natatakot ako na hindi ako magkakaroon ng pagkakataong inumin ito sa aking buhay. Si Wang Hanhan ay hindi umiinom, ngunit inaaliw pa rin si Wu Yifan. Ang suntok sa pagkakataong ito ay tila napakalakas kay Wu Yifan kaya tahimik siyang nakahiga sa mesa. Pinagmasdan ni Leng Bing ang lahat na umiinom ng alak, at lihim siyang gumaan. Naisip niya, kapag binayaran niya ang bill mamaya, hindi niya makukuha ang pera mismo. Kaya niyang bayaran ang pagkain ng mag-isa, ngunit ang lahat ng alak ay kung inumin mo ito, kailangan mong magbayad para dito. Kabanata 150. Hayaan siyang magbayad ng higit sa 1,000,000 lamang, ngunit hindi siya ang sasamantalahin. Ngunit hindi pa rin alam ng lahat kung ano ang iniisip ni Leng Bing, at ipinagmamalaki pa rin nila si Leng Bing. Kung hindi dahil kay Brother Bing ngayon, natatakot akong hindi na ako makakainom ng ganoon kasarap na alak sa buhay ko. Hindi, napakasarap ni Kuya Bing, isang pagkain na higit sa 1,000,000, nang hindi kumukurap. Ang ilang mga tao ay lampas sa kanilang sariling kapangyarihan, at gusto nilang makipagkompetensya kay Brother Bing, nang hindi tinitingnan kung gaano kalaki ang kanilang timbang. At hindi pinansin ni David ang mga panunuya ng mga taong ito, dahil alam niyang oras na para umiyak ang mga taong ito. Hindi nagtagal, naubos na ang 10 bote ng brandy, busog na ang lahat, at ang iba ay nahihilo na. Nakainom na ako ng alak at pagkain, tero na. Sabi ni David kay Wang Hanhan. Tumango si Wang Hanhan, tinulungan si Wu Yifan na tumayo, at lumabas ng pribadong silid. Nang makita ito, nagmamadaling sinundan ni Leng Bing ang mga tao palabas. Gusto niyang makita kung ano ang binayaran ni David, ngunit huwag magbayad sa huli. Magkano ang kabuoang nagastos natin? Naglakad si Leng Bing sa front desk at nagtanong. Sir, total 2.1 million ang nagastos mo. Mabilis na sabi ng cashier sa front desk. Malamig na tumango, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mobile phone at nagkalkula, at sinabi kay David, David, 14 tayo, at bawat isa sa atin ay kumonsumo ng 150,000. Kayong tatlo, 450,000 lang ang babayaran nyo ngayon. Maaari. 450,000, not much. Bahagyang ngumiti si David. David, sa oras na ito, pinipilit mo pa ang sarili mo. Hindi gaanong 450,000, ngunit ilabas ito. Ano pa ang hinihintay mo? Napangiti si Zhang Miao. I don't think it's worth 450,000 to buy him. He really treats himself like a big buck. Tinuya din ni Wang Yutian si David. Ang iba ay naghihintay din na makita ang biro ni David. Gusto nilang makita kung paano nakuha ni David ang 450,000. Dapat nilang malaman na ang isang ordinaryong sahod ay maaaring hindi makaipon ng 450,000 sa loob ng 10 taon. Sa oras na ito, balisang tumingin si Wang Hanhan kay David, wala siyang pera, saan niya nakuha ang 450,000. At si Wu Yifan, na yumuko at walang sinabi, ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo at sinabing, mayroon pa akong 200,000 sa aking kamay, kaya kong ilabas ito. Pagkatapos ng lahat, si Wu Yifan mismo ay may bahagi sa pagkain, kaya hindi pinayagang gumastos si David, at kailangan niyang tawagan si Wang Hanhan para pumunta, ngunit naging ganito. Higit pa rito, alam niya na walang pera si David, at di nagtagal ay nakalaya siya mula sa bilangguan, at ang kanyang pamilya ay hindi isang mayamang pamilya, kaya 450,000 ay maaaring maging isang astronomical figure para kay David. Wu Yifan, anong nagpapanggap kang mayaman na babae? Alam mo ba kung ilang beses ka magbebenta ng 200,000? Dapat maawa ka muna sa sarili mo. Nang makita ni Zhang Miao na magbabayad si Wu Yifan, agad niyang sinabing nanunuya. Ikaw. Nang marinig ito ni Wu Yifan, namula ang mukha niya sa galit. Hindi nagtagal, biglang nagdilim ang mga mata ni Wu Yifan, at nahimete siya sa galit. Yifan, Yifan. Nang makita ito, nagmamadaling inalalayan ni Wang Hanhan si Wu Yifan at sumigaw. Lumapit si David at bahagyang tinapik ang palso ni Wu Yifan, alam niyang nagmamadali lang si Wu Yifan, at magiging maayos din siya sa ilang sandali, kaya sinabi niya kay Wang Hanhan, Hanhan, iuwi mo muna siya, ako na ang bahala ito. Kuya David, itong pera.
Don't worry. I have a way. Balikan natin siya ng mabilis. Matigas na sabi ni David. Tumingin si Wang Hanhan kay David, at pagkatapos ay kay Wu Yifan, na nahimatay, at sa wakas ay kinailangang paalisin si Wu Yifan. David, hayaan mo muna sila. May balak ka bang basagin ang garapon at dumiretso sa bill? Tanong ni Leng Bing kay David. Delinquent. Bahagyang ngumiti si David, wala man lang akong utang, saan nanggagaling ang mga delinquent? Kabanata 151. Hindi ka pa nagbayad ng 450,000 para sa iyong pagkain. Paano ka hindi magbabayad? Sa tingin mo, papakawalan ka ng hotel kapag hindi ka nagbabayad. Malamig siyang ngumuso. Hindi ko kailangan gumastos ng pera para kumain kahit saan, paano ako magkakaroon ng account? Nagkamali ka ba? Tumaas ang isang kilay ni David at sinabi. You don't have to act stupid here, maraming manunood, at maraming service staff sa hotel, gusto mo bang kumain ng king meal? Don't think that you feel so good right out. Ng kulungan. Ngayon, ito ang pag-aari ng pamilya so, kung gusto mong kumain ng pagkain ni Bawang dito, nagkakamali ka. Naisip ni Leng Bing na si David, na umaasa sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang bilanggo sa reforma sa paggawa, ay gustong kumain ng pagkain ng amo. Hindi ako kumakain ng bawang meal, pwede kang magtanong sa hotel, kailangan ko bang bayaran ang pagkain ko? Nakangiting sabi ni David. Tumingin si Leng Bing kay David na may pagtataka sa mukha, at sa wakas ay tumingin sa front desk at nagtanong, gusto ng taong ito na kumain ng pagkain ni Bawang at hindi nagbabayad, ano ang gagawin mo? Hello this gentleman, Mr. Chen ay hindi kailangan gumastos ng pera para kumain dito. Magalang na sabi ng ginang sa front desk. Sa madaling salita, ito ay tulad ng 5 kulog na tumatama sa tuktok, at si Leng Bing ay natigilan sa mismong lugar. Maging ang iba ay nagulat. Hindi nila maintindihan kung bakit nakakakain si David dito nang hindi gumagastos ng pera. Bakit? Bakit hindi niya kailangang gumastos ng pera? Hindi makapaniwalang tanong ni Leng Bing. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iyo na para sa 2.1 milyon na ginastos mo, ang 450,000 mula kay Mr. Chen at iba pa, kailangan mo pa ring magbayad ng 1.65 milyon. Credit card ba ito o transfer? Mahinhin na sabi ng ginang sa front desk. Sa pagkakataong ito, tanga si Leng Bing. Hindi niya talaga maintindihan, ano ang pagkakakilanlan ni David. Paano siya makakakain sa Regal Hotel nang hindi gumagastos ng pera? Napatingin din sina Zhang Miao at Wang Yutian kay David na hindi makapaniwala. Gusto talaga nilang makita si David. Hindi ka gaanong gumagastos sa panloloko ng mga babae. Maaari kang magbigay ng 1.65 milyong pagkain ngayon. Tiningnan ni David si Leng Bing na may pangungutya, pang-aalipusto at panghahamak sa kanyang mga mata. Nang maramdaman ang malamig na mga mata ni David, bigla niyang naunawaan, you fucking cheat me. Hindi kailangan ni David na gumastos ng pera para kumain dito. Siyempre, nakakapag-order siya ng mamahaling alak at inumin, pero ewan ni Leng Bing, nagkukunwari pa siyang tanga at ikinukumpara ang sarili niya kay David, at sa pagkakataong ito ay ikinulong siya ni David. Niloloko ka lang, anong magagawa mo? Umamin si David nang walang pag-aalinlangan. Sa simula pa lang ay balak na niyang yakapin ang lamig na ito. Sir, magbayad po kayo ng pera. Hinimok ng front desk si Leng Bing. Medyo nanginginig si Leng Bing sa galit sa mga oras na ito. Paano siya magkakaroon ng napakaraming pera ngayon, ngunit kung direkta niyang hihilingin sa mga taong ito na mag-ambag ng pera, ang disenyo ng karakter na pinaghirapan niyang pamahalaan ay babagsak. I swipe ang iyong card. Kinuha ng front desk ang card at mabilis na ibinalik at sinabing, hindi sapat ang balanse ng card mo. Nagkunwaring ibinalik ni Leng Bing ang card at sinabing, imposible, may singil na 2 milyon ngayon, hindi ka pa ba tumatawag? Sa oras na ito, lahat ay tumingin kay Leng Bing, at nagsimulang pawisan ang kanilang mga noo. Talagang natakot sila na walang pera si Leng Bing, at sa wakas ay hinayaan silang pagsamahin ang pera. Ito ay higit sa 1 milyon, at sila ay kukuha ng higit sa 100,000 lamang. Sinong maraming pera? Kuya Bing, ano ang dapat kong gawin? Nag-aalalang tanong ni Zhang Miao kay Leng Bing.
Well, hindi ko nakuha ang bayad para sa mga paninda ngayon. Pinagsama-sama ng lahat ang pera. Kapag dumating na ang bayad ko, babayaran kita. Lumingon si Lengbing at sinabi sa lahat. Oo, magkasama tayong lahat. Hindi pa natatanggap ni Kuya Bing ang bayad para sa mga paninda. Hihilingin ko kay Kuya Bing na ibalik ito sa lahat mamaya. Tinulungan din ni Zhang Miao si Lengbing na magpaliwanag. Kabanata 152. Nang marinig ito ng lahat, napabuntong hininga silang lahat, at sa wakas ay dumating ang mga bagay na kanilang ikinababahala. Ako, may $1,000 lang ako. Wala akong pera, hindi ko pa nababayaran ang mga bayarin. Mayroon akong 10,000 sa akin, ngunit hindi iyon sapat. Ang bawat tao'y hindi maaaring makabuo ng 180,000, at ito ay masyadong malayo sa likod upang sundan ang higit sa 1,000,000. Sa oras na ito, nakaupo si David sa sofa sa lobby. May naghanda ng isang plato ng prutas para sa kanya, at pagkatapos ay tumingin siya kay Lengbing at ang kanilang pagkasabik habang kumakain ng prutas. Kung wala kang pera, hindi ka makakaalis dito. Natigilan ang ginang sa front desk, at saka kinuha ang walkie-talkie. Attention from the security department, may gustong kumain ng pagkain ni Bawang. Sa madaling salita, lahat sila ay nagulat kay Lengbing. Ito ay isang mayamang hotel, at kung maglakas loob kang kumain ng royal meal dito, iyon ay nanliligaw sa kamatayan. Hindi nagtagal, mahigit 100 ng armadong security guard ang agresibong lumapit, at pinalibutan silang lahat. Saan nakakita ang mga taong ito ng ganitong uri ng labanan, matagal na silang takot. Lahat sila ay tumingin kay Lengbing, at ngayon ay maaari na lamang silang umasa kay Lengbing. Pagtingin sa security guard na malamig na nakatitig sa kanya, takot na takot din ito, at nagbago ang mukha. Kuya Bing, hindi ka ba pumunta dito sakay ng Mercedes-Benz S? Dito mo muna ilagay ang sasakyan. Oo, dito mo muna ilagay ang kotse, at pagkatapos ay bayaran ang bill pagdating ng bayad. Talagang wala kaming pera, hindi tulad ni Brother Bing, isa kang malaking boss, kung ano ang higit sa 1,000,000. Nagbigay pansin ang lahat, at sabay na binanggit si Lengbing. Mukhang napahiya si Lengbing sa oras na ito, at sa wakas ay walang magawang sinabi, ako. Ang kotse ko ay nirentahan, hindi ko ito mapipindot dito. Nang lumabas ang mga salita ni Lengbing, lahat ay natigilan, maging si Zhang Miao ay tumingin kay Lengbing na hindi makapaniwala. Kanina lang sinabi ni David na nirentahan ang malamig na sasakyan, at wala ni isa sa kanila ang naniwala, pero ngayon ay sinampal sila sa mukha. Sa pagkakataong ito, nagpanik ang lahat, kung pseudo-rich itong si Lengbing, sa wakas ay makakapag-cash out na sila. Dahil hindi mo makuha ang pera, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Nakita ng front desk na ang mga taong ito ay hindi makakuha ng pera, kaya sinabi niya, dalhin ang lahat ng mga taong ito sa likod at hayaan ang manager na makipag-ayos sa kanila, huwag impluwensyahan sila dito. Negosyo. Nang makita ito, higit sa 100 mga security guard, na armado ng mga armas, ay hahakbang pasulong at huhulihin ang mga taong ito mula sa likuran. Sa pagkakataong ito, natakot ang mga taong ito, at natakot din si Lengbing at nagmamadaling nagsabi, ako. Nagbibigay ako ng pera, sarili kong pera lang ang ibinibigay ko, bitawan mo ako. Dumating na sa pagkakataong ito, at hindi na magpapatuloy si Lengbing alang-alang sa mukha. Nang makitang iniwan sila ni Lengbing, lahat ay natigilan. At ang Zhang Miao na iyon ay nagmamadaling hinawakan ang kamay ni Lengbing, Kuya Bing, ikaw, kunin mo rin ang pera para sa akin. Umalis ka, saan ako magkakaroon ng napakaraming pera? Hinagis ni Lengbing ang kamay ni Zhang Miao. Ngayon ay gusto na lang niyang makatakas dito sa lalong madaling panahon, kapag nahuli siya sa likod, baka mabugbog pa siya. Sa pagkakataong ito, natigilan si Zhang Miao at hindi makapaniwalang tumingin kay Lengbing. Hindi niya inaasahan na si Lengbing ay ganoong tao. Kailangan mong bayaran lahat ng pera bago ka makaalis. Babayaran mo lang ang sarili mo at hindi ka makakaalis. Tumangging malamig ang front desk. Nang marinig ito ni Lengbing, natigilan siya. Tila walang sino man sa kanila ang gustong umalis nang hindi gumagastos ng higit sa 1,000,000. Bakit ka nagpapanggap na walang pera, peke kang mayaman?
Grabe, wala akong pera para uminom ng H. Brandy. Higit sa 1 milyon, saan ako makakakuha nito? Sinumpa ng lahat sina Leng Bing at Zhang Miao sa galit. Kung hindi dahil sa kanilang dalawa, paano magiging ganito? David, kausapin mo ako, hayaan mo muna ako, at babayaran ko ang pera mamaya. Sa oras na ito, pagkatapos makita si David na may komportableng mukha, si Wang Yutian ay lumapit at sinabi sa mahinang boses. Kabanata 153. Kahit ano pa ang status ni David, kung magagawa niyang exempt sa bill ang Regal Hotel, hindi dapat mababa ang status niya. Kung gusto niyang umalis, si David na lang ang maitatanong niya. Nang makita ito ng lahat, pinalibutan din nila si David. Just say something nice for us, paano natin masasabi na classmates tayong lahat ni Hanhan? Lahat tayo ngayon lang nagkamali. Niloko tayo ni Leng Bing at ng B. Tik na si Zhang Miao. Si Leng Bing ay isang sanctimonious hypocrite. Mukhang totoo ngang dinaya niya ang pera ni Hanhan. No wonder nakipaghiwalay si Hanhan sa kanya. David, tulungan mo kami. Ang lahat ay nagdarasal para kay David. Tumayo si David, tumingin sa paligid sa lahat, at saka nagtaas ng bibig, karapat-dapat din ba kayong maging mga kaklase ni Hanhan? Nakakalungkot talaga na may mga kaklase si Hanhan na katulad mo. Maaari kitang palayain sa isang pangungusap lamang, ngunit hindi ko sasabihin na ang gayong pagtatapos ay ang iyong gantimpala. Ang mga salita ni David ay nagpainit sa mukha ng lahat, at silang lahat ay nahihiya. Ibaba mo lahat. Nang makita ito, direktang sinabi ng front desk sa security guard. Hindi, ayaw kong pumunta. Tulong-tulong. Woo! Sa sandaling sila ay kinuha, ang ilang mga tao ay nagsimulang umiyak at humagulgol, at sila ay natakot hanggang sa mamatay, at ang ilang mga tao ay natakot pa na umihi. Huwag mo akong hawakan, ako, pamilyar ako sa anak ng iyong Panginoon. Kung maglakas loob kang hawakan ako, tiyak na hahayaan kitang magpaputok. Sumugod si Leng Bing para sumigaw ng malakas. Sa sandaling marinig ko ang mga salita ni Leng Bing, huminto ang mga security guard, at ang front desk ay medyo na-overwhelm saglit. Nakita ni Leng Bing na ang mga taong ito ay nililinlang ng kanyang sarili, at siya ay agad na gumon, at pagkatapos ay mayabang na sinabi, ang iyong panganay na Miss Sonia, pamilyar kami, orihinal na naghapunan ako ngayon, hindi ko nais na hanapin siya para sa walang kabuluhang ito. Bagay, pero kung maglakas loob kang hawakan ako, mailalabas ko kayong lahat sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono, at ngayon ay binitawan mo ako, at magpapanggap akong walang nangyari. This time, napatingin ang front desk kay David, dahil alam nilang lahat ang relasyon nina David at Sonia, pero ngayon ay sinabi ni Leng Bing na pamilyar sila kay Sonia, at hindi nila alam kung totoo o hindi. Bahagyang kumunat din ang noo ni David. Nang tatanungin na sana niya si Leng Bing, may biglang nagsalita, kilala mo ba ang pamilya ni Miss Su? Maya-maya pa, dahan-dahang pumasok ang isang babae mula sa pinto. Tumingin si David at nakita si Sonia mismo. Malamig na nakatingin kay Sonia na pumasok, tumango ito at sinabing, oo, at pamilyar na pamilyar ako sa pamilya ng panganay mong Miss Su at madalas na magkasama kumain. Matapos magsalita ng malamig, humajejek si Sonia, at hindi na napigilan ni David ang pagtawa. Tanga ang lalaking ito na si Leng Bing, at ngayon lang halos maniwala si David. At nagtawanan lahat ang ibang staff ng hotel, si Sonia ang nasa harapan niya, at hindi man lang niya ito kilala, gayunpaman, naglakas loob siyang sabihin na pamilyar siya sa panganay na pamilyang Miss Su. Shabby, kilala mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? Tanong ni David kay Leng Bing na may mapanuksong ekspresyon. Nang tanungin ito ni David, dumaing si Leng Bing sa kanyang puso at medyo sumama ang pakiramdam. Oo, nagpatuloy si David. Ano ang nasa harap mo ay ang pinakamatandang pamilyang Miss Su, alam mo ba kung kilala mo ako? Ang mga staff sa paligid ay hindi napigil ang tumawa, at si Leng Bing ay nahiya na humanap ng siwang upang makapasok. Gabi na, anong ginagawa mo sa hotel? Hindi pinansin ni David ang nahihiyang si Leng Bing, ngunit tinanong niya si Sonia. Ano ang sinasabi mong magagawa mo? Hindi ko ba nabalitaan na nag-hotel ka, tingnan kita, may mga kasama kang magagandang babae, hindi mo alam kung gaano kaganda ang buhay mo.
Tinitigan ni Sonia si David, may amoy suka sa tono niya. Kabanata 154. Natigilan ang lahat nang makitang ganito sina Sonia at David, lalo na ang lamig. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay David. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit binigyan ng hotel na ito si David ng libreng bayarin. Bahagyang ngumiti si David, nagseselos ka ba? Huwag masyadong friendly, inggit ang mga multo. Inilibot ni Sonia ang kanyang mga mata at nagpatuloy, palagi kang kinakausap ng tatay ko at gustong imbitahan ka sa bahay na maghapunan. Naging abala ako nitong mga araw na ito, magtagal tayo ng 2 araw. Umiwas talaga si David. Lahat ng mga batang lalaki na naruroon ay tumingin kay David na may inggit, selos at puot. Hiniling ng panganay na pamilyang Miss Su na umuwi para sa hapunan, ngunit talagang tumanggi si David. Kung tatanungin ng isa sa kanila, kahit nakahiga, hindi sila magdadalawang isip. Tinanggihan ni David ang gayong pagkakataon. Anong kaguluhan? The big deal will let you be the chairman of the company tomorrow, para hindi ka masyadong busy. Medyo nalungkot si Sonia nang makita niyang tinanggihan siya ni David. Hindi, wala akong panahon para pamahalaan ang kumpanya para sa iyo. Paulit-ulit na winuwagayway ni David ang kanyang mga kamay. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni David, muli silang tinamaan ng malakas. Lalo na si Lengbing at ang mga kaka-dinner pa lang, lahat sila noong una ay minamalas, pero ngayon, sa harap ni David, para silang mga clown. Bukas kailangan mong umalis. Sabi ng tatay ko hinaila siya ni Gu para anyayahan ka. Baka may magawa ako para sayo. Sabi ni Sonia sa hindi mapag-aalinlangan ng tono. Narinig ni David na hinahanap siya ni Gu Wentian, marahil ay dahil sa panulat ng espirito, kaya tumango siya at sinabing, kung gayon, pupunta ako doon sa tanghali bukas. Malapit na. Bahagyang ngumiti si Sonia, at pagkatapos ay tumingin sa malamig na pulutong. Nang makitang nakatingin dito si Sonia, yumuko ang lahat. Sa harap ni Sonia, para silang mga langgam. I-lock silang lahat, kung wala kang sapat na pera, walang sino man sa kanila ang pinapayagang umalis. Hindi nagtagal, ang mga lengbing na iyon ay itinaboy ng mga security guard sa likod at ikinulong. Marami na ang nagsimulang magsisi ngayon. Kung hindi pa nila kinukutya si Wang Hanhan noong una, siguro hindi ito magtatapos sa ganito. Pagkatapos ng lahat, sinundan nila si Wang Hanhan ng walang inhustisya at walang puot, at hindi ito dahil kina Lengbing at Zhang Miao. Ngunit kung saan sa mundo may nagbebenta ng gamot para sa panghihinayang, walang silbi ang pagsisihan nila ngayon. Lahat ng mga taong ito ay nakatingin kina Lengbing at Zhang Miao. Kung hindi dahil sa 2 taong ito, hindi nila magagawang saktan sina Wang Hanhan at David. Sa pag-iisip nito, hindi na niya nakontrol ang kanyang emosyon, marahas niyang tinalo sina Lengbing at Zhang Miao. Sa kabilang panig ni David, orihinal na gustong pauwiin ni Sonia si David, ngunit tumanggi si David. Masyadong kapansin-pansin ang mamahaling sasakyan ni Sonia pagdating sa kanilang komunidad. Nang makitang paalis si David sakay ng kanyang kotseng Chang'an, wala nang magawa si Sonia. Pag-uwi niya, tinawagan ni David si Wang Hanhan para iulat na ligtas siya, habang si Wang Hanhan ay nakatira sa bahay ni Wu Yifan. Natatakot siya na baka may maisip si Wu Yifan, kaya sinamahan niya ito at inaliw. Nang makitang tulog na ang kanyang mga magulang, umupo si David na naka-cross-leg sa kanyang silid at sinimulang i-activate ang Heart Concentrate Art upang makuha ang nakapalibot na espiritual na enerhiya. Sa mabilis na operasyon ng Heart Conditioning Art, nagsimula na ring umikot ang aura sa kwarto ni David. Sa kasamaang palad, mayroong masyadong maliit na aura dito. Ang lakas ng dantian ay hindi tumaas ng malaki, ngunit ang espiritual na kapangyarihan sa dantian ay maaaring makaramdam ng kaunting busog. Mukhang kailangan ko pang pumunta sa Pine Bay para mag-practice. Ang espiritual na enerhiya dito, hindi ko iniisip ang pagpasok sa taon ng unggoy. Nadama ni David ang mga resulta ng kanyang isang gabi, at nadama na imposibleng maglinang ng ganito. Kabanata 155. Xinyu Daily Chemical Company Sales Department. Tinawag ni Kui Jiuan ang lahat sa departamento ng pagbebenta para sa isang pulong sa umaga, ngunit hindi pa dumarating si David. Anong nangyari kay David? Bakit hindi pa siya dumarating?
Tanong ni Kui Ji-yuan pagkatapos ng isang sulyap. Ang pangungusap na ito ay tinanong kay Wang Hanhan. Pagkatapos ng lahat, si Wang Hanhan lang ang nakakaalam kung bakit hindi dumating si David. Ngunit sa oras na ito, nag-aalala rin si Wang Hanhan. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi dumating si David. Nag-aalala siya kung may nangyari kay David kagabi. Hindi niya sinabi dahil nag-aalala siya. Dapat nandito si Kuya David. Habang nagsasalita si Wang Hanhan, kinuha niya ang kanyang mobile phone at naghanda na tawagan si David para magtanong. Tandaan, nahuli si David sa trabaho at pinagmulta ni Wubay. Ilang araw lang siyang pumupunta sa kumpanya, pero late na siya. Sabi ni Kui Ji-yuan na may malamig na ekspresyon. Ngayong nahawakan na niya ang kamay ni David, syempre hindi ito bibitawan ni Kui Ji-yuan. Manager Kui, hindi ba dapat ipinagmalaki ni David kahapon na maaari niyang kanselahin ang kontrata ng Tianmay Daily Chemical, at natatakot siyang pumunta ngayon? Tumawa si Wang Lanlan at malakas na sinabi. Posible. Tumango si Kui Ji-yuan. Saglit na kinutya ng lahat si David, naisip niyang hindi dumating si David ngayon dahil sa sobrang takot niyang pumunta dahil sa big talk niya kahapon. Kung tutuusin, hindi ganoon kadaling pumirma sa kontrata ni Tianmay, lalo pa si David bilang isang maliit na tindero, kahit na maraming beses na sinamahan ni Kui Ji-yuan si Sun Xiaoming, hindi pa rin napanalunan ang kontrata. Imposible, darating talaga si Kuya David. Malakas na sagot ni Wang Hanhan, naniniwala siyang tiyak na darating si David, at hinding-hindi siya atres dahil sa pang-araw-araw na insidente ng kemikal ni Tianmay. Anong oras na ngayon, sa tingin ko ay natatakot siyang dumating. Malamig na ngumiti si Wang Lanlan. Itong si David, na ang mga mata ay mas mataas kaysa sa tuktok, ay walang ibang kakayahan kundi ang magyabang. Sinabi rin ni Sun Xiaoming na matagal na niyang kinasusuklaman si David. Si Wang Hanhan ay nababalisa at tinawagan ang numero ni David. Ngunit sa sandaling nakakonekta ang telepono, narinig ko ang isang tunog, at pumasok si David sa opisina. Masyadong nag-practice si David kagabi kaya madaling araw na siyang nagising. Kuya David, halika, akala ko may gagawin ka. Nang makita si David na paparating, nagmamadaling binati siya ni Wang Hanhan. Anong magagawa ko? Masyado lang akong naglaro kagabi at hindi ako nagising. Bahagyang ngumiti si David. David, magtatrabaho ka na. Dapat mayroon kang pakiramdam ng oras. Ngayon ay huli ka ng 10 minuto. Ayon sa mga regulasyon ng kumpanya, pagmumultahin ka ng 500 yuan. Malakas na sabi ni Kui Ji-yuan kay David. Ilang araw pa lang naka-duty si David. Natatakot ako na hindi siya kumikita ng 500 yuan sa sahod. Pagmumultahin siya ng 500 yuan dahil sa pagiging huli, na talagang marami. Manager Kui, sobra na ba para kay Wubay na maparusahan dahil sa pagiging huli ng isang beses? Tsaka na-late si Kuya David sa unang pagkakataon, kaya dapat bigyan siya ng pagkakataon. Nagsusumamo si Wang Hanhan para kay David. Ang mga patakaran ay ang mga patakaran, walang dapat pag-usapan. Ngumisi si Kui Ji-yuan. Parusahan mo na lang siya, di bale. Walang pakialam si David. Nang makitang walang pakialam si David, labis na nagalit si Kui Ji-yuan, kaya sinabi niya kay David, David, naaalala mo ba ang sinabi mo kahapon? Kung hindi mo madala ang kontrata ng Tianmay Daily Chemical ngayon, umalis ka na lang dito. Walang problema. Pagkatapos magsalita ni David, diretso siyang umupo sa kanyang workstation, hindi pinapansin si Kui Ji-yuan. Nang makita ang ugali ni David, halos mamatay si Kui Ji-yuan sa galit, ngunit nang maisip niya ang agarang pag-alis ni David, mas kalmado ang kalooban ni Kui Ji-yuan. Kuya David, sinabi sa akin ni Wu Yifan kahapon na isa sa mga kaklase namin ay nagtatrabaho sa Tianmay Company, at ngayon ay parang office director na siya. I'll go and find him, baka mas mataas ang chance. Sinundan ni Wang Hanhan si David at sinabing. Kabanata 156. Huwag kang mag-alala, kaya ko ang sarili ko. Ayaw ni David na magmadali si Wang Hanhan tungkol sa bagay na ito. Naipaliwanag na niya ito kay Lin Chanho. Tinatayang naayos na ito ni Lin Chanho. Hindi naniniwala si Wang Hanhan na may kakayahan si David na pumirma sa kontrata ng Tianmay Company.
Ang dahilan kung bakit sinabi ito ni David ay dahil ayaw niyang mag-alala sa sarili niya. Walang sinabi si Wang Hanhan, ngunit tahimik na kinuha ang telepono at palihim na tinawagan ang kanyang kaklase. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Wang Hanhan dala ang kanyang bag sa kanyang likod. Hindi niya tinawagan si David. Gusto niyang linisin muna ang relasyon at hayaang dumating si David, mas madali iyon. Pagkatapos sumakay ng taxi, bumaba si Wang Hanhan sa Tianmay Company. Ang 10 palapag na gusali ng opisina ay nakatayo sa abalang kalye ng Horendel. Sa pang-araw-araw na industriya ng kemikal, ang Tianmay ay isa ring nangungunang kumpanya. Nang lumakad si Wang Hanhan sa pintuan, direktang hinarang siya ng isang security guard, "Anong ginagawa mo?" "Kuya Security, nandito ako para hanapin si Direk Li Jian." Magalang na sinundan ni Wang Hanhan ang security guard. "May regulations ang company natin, kailangan mo ng susando sa'yo bago ka pumasok." Pinigilan ng security guard si Wang Hanhan at sinabing. Nang makita ito, kinuha ni Wang Hanhan ang kanyang mobile phone at tinawagan ang kanyang kaklase na si Li Jian. Maya-maya, lumabas ang isang binata na nakasuot at leather shoes, natatakpan ng hairspray ang buhok, at nakasuot ng salamin. Li Jian. Kumaway si Wang Hanhan kay Li Jian. Mabilis na naglakad si Li Jian patungo kay Wang Hanhan. Matapos makita si Li Jian, magalang na sumigaw ang security guard, "Director Li. Kaklase ko ito, manood ka na lang mamaya, pupunta siya sa kumpanya namin, huwag mo siyang pigilan." Pinagalitan ni Li Jian ang security guard. Si Li Jian ay nagpapanggap bilang isang mataas na opisyal. "Yes, yes." Paulit-ulit na tumango ang security guard. "Hanhan, sumama ka sa akin." Dinala ni Li Jian si Wang Hanhan sa kumpanya. "Ba? Ano?" Pagtingin sa likod ni Li Jian, tumalon ang security guard. "Li Jian, magaling ka na ngayon." Sabi ni Wang Hanhan na may emosyon. "Normal lang." Bahagyang ngumiti si Li Jian. Pagpasok sa opisina, nagbuhos si Li Jian ng isang tasa ng kape para kay Wang Hanhan. Sinulyapan ni Wang Hanhan ang marangyang pinalamutian na opisina, na may bakas ng inggit sa kanyang mga mata. Naging kaklase din siya, at lahat ngayon ay nakakuha ng posisyon ng direktor, at siya mismo ay nakahanap ng trabaho. "Wala bang nagpaalam sa'yo sa class reunion kagabi?" Kinuha ni Wang Hanhan ang kape at tinanong si Li Jian. Sa bagay, magkaklase silang lahat, at nasa iisang syudad pa rin sila. Hindi dapat naabisuhan si Li Jian tungkol sa class reunion kahapon, hindi pa banggitin na maayos na si Li Jian ngayon. "Bahala ka, hindi ako pumunta, marami akong gagawin, paano ako magkakaroon ng napakaraming libreng oras, balita ko pumunta rin si Leng Bing." May kaunting pang-aalipuste sa mga mata ni Li Jian, at makikitang mababa ang tingin niya sa mga tinatawag niya mga kaklase, kaya hindi na siya pumunta sa class reunion. Nang marinig ni Li Jian ang pagbanggit ni Leng Bing, agad na nagliwanag sa kahihiyan ang mukha ni Wang Hanhan. Noong nasa paaralan siya, hinabol siya ni Li Jian, ngunit sikat na sikat si Leng Bing sa paaralan noon, at naaakit si Wang Hanhan, kaya hindi siya pumayag sa pagtugis ni Li Jian. Mula noon, itinuring ni Li Jian ang lamig bilang isang kaaway, at determinado siyang maging malakas. Pagkatapos makapagtapos ng may karangalan, nagtrabaho siya sa Tianmay Company. Matapos magtrabaho ng husto sa loob ng ilang taon, kinuha niya ang posisyon ng direktor ng opisina. Umalis na rin si Leng Bing, boyfriend na siya ni Zhang Miao. Ipinaliwanag ni Wang Hanhan. Ang dahilan kung bakit sinunod ni Wang Hanhan ang paliwanag ni Li Jian ay umaasa siyang hindi iisipin ni Li Jian ang nangyari sa paaralan noon. Pagkatapos ng lahat, hinihiling siya ni Wang Hanhan. "Nag-break kayo?" Mahinang tanong ni Li Jian. Kabanata 157. "Oo." Tumango si Wang Hanhan. "Astig, gwapo, at mayaman. Bakit kayo naghiwalay? Hindi mo ba gusto ang gwapo at mayaman niya?" Ang tono ni Li Jian ay nagsimulang maglaman ng bahagyang panunuya. "Ako." Hindi alam ni Wang Hanhan kung ano ang sasabihin, ngunit naririnig niya ang schadenfreude sa tono ni Li Jian. Nang makitang ganoon si Wang Hanhan, mas lumakas ang ngiti sa mukha ni Li Jian, at pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagtatanong kay Wang Hanhan, "Ano ang nangyayari sa pagpunta mo sa akin?"
Ako ay kasalukuyang isang salesman sa Shinyo Company, at umaasa akong pumirma ng partnership sa iyo Tianmei, kaya sana ay makatulong ka. Sabi ni Wang Hanhan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Wang Hanhan, biglang tumawa si Li Jian, alam mo ba kung magkano ang halaga ng ating mga kontrata sa Tianmei? Ang bawat kontrata ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Kahit na ang isang maliit na nagbebenta na tulad mo ay gustong pumirma ng isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa aming Tianmei. Hindi ba biro ito? Alam kong mahirap pag-usapan ang pagtutulungan ni Tianmei. Di ba ngayon lang ako nakapunta sa'yo? Ikaw ang direktor ng Tianmei Company, at dapat mayroon kang sariling relasyon. Sana ay makatulong ka, at tiyak na hindi kita makakalimutan pagkatapos makumplito ang kaganapan. Sabik na sabi ni Wang Hanhan. She must find a way to negotiate the contract para hindi matanggal sa trabaho si David, otherwise si David ay siguradong mapapaalis ng Kui Jiwa na iyon. Hahaha, nang makita ang nagsusumamong tingin ni Wang Hanhan, si Li Jian ay tumawa ng galit, at ang buong pulutong ay tila nabaliw, na naging dahilan upang magkaroon ng kaunting takot ang mga mata ni Wang Hanhan. Wang Hanhan, nagmamakaawa ka ba sa akin ngayon? Naalala mo ba nung hinabol kita, yung sinabi mo tungkol sa akin? Dati, malamig lang sa paningin mo, at mas masahol pa ako sa Shi. Sa paningin mo, pero ngayon dumating ka na para magmakaawa sa akin. Inilabas ni Li Jian ang galit na pinigilan sa kanyang puso sa loob ng maraming taon, masasabi ko sa iyo ang totoo, ngayon ang pakikipagtulungan ni Tianmei, kailangan ko lang ng isang pangungusap, nakikinig sa akin ang aming mga tagapamahala, ngunit bakit kita tutulungan? Si Wang Hanhan ay mukhang nahihiya. Dati siya ay nasa paaralan, hindi niya talaga gusto si Li Jian, at wala siyang pakialam kay Li Jian, ngunit who knows ngayon ay hinihiling niya ito. Kung hindi dahil kay David, gusto na ni Wang Hanhan na umalis, hindi siya pupunta dito sa Li Jian na ito. Masama ako noon, bulag ako. Ibinaba ni Wang Hanhan ang kanyang ulo, desperadong minamaliit ang kanyang sarili. Hanggat maaari niyang pirmahan ang kontrata, kahit na hilingin sa kanya na lumuhod, hindi magdadalawang isip si Wang Hanhan. Nang makita ang hamak na anyo ni Wang Hanhan, labis na nasisiyahan ang puso ni Li Jian. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Wang Hanhan at tinawagan si Wang Hanhan sa kumpanya para lang sa sandaling ito, para ilabas ang kanyang emosyon. Wang Hanhan, hindi ako nahihiya sa iyo. For the sake of being classmates and like you just need to promise to sleep with me, and I will take you to the manager to sign the contract right away. Ang mga mata ni Li Jian ay kumislap sa pagnanasa, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay tumaas. Nang marinig ito ni Wang Hanhan, natigilan siya. Hindi niya inaasahan na ganoon ang kahilingan ni Li Jian. Li Jian, ikaw. Tao ka pa rin ba? Puno ng galit ang mga mata ni Wang Hanhan. Dahil hindi ka pumayag, wala kang dapat sabihin, pwede ka nang umalis. Sabi ni Li Jian na may malamig na ngiti. Gusto talagang isara ni Wang Hanhan ang pinto at umalis, ngunit nang maisip niya si David, hindi gumalaw si Wang Hanhan. Li Jian, ikaw. Maaari mo bang baguhin ang iyong kahilingan at yumuko sa iyo, kahit na ikaw ay isang kabayo? Tumingin si Wang Hanhan kay Li Jian ng may pagmamakaawa. Isa lang ang hiling ko. Kung hindi ka pumayag, hindi mo na kailangang magsalita. Bibigyan kita ng 10 minuto para pag-isipan ito. Kung lumipas ang oras, walang silbi kung gusto mo akong samahan. Pagkatapos magsalita ni Li Jian, lumabas siya ng opisina, iniwan si Wang Hanhan mag-isa. Kabanata 158. Kalalabas lang ni Li Jian sa opisina nang makasalubong niya ang isang lalaki at isang babae na nakasuot pa rin ng benda sa kanyang braso. Ang dalawang taong ito ay sina Jordan at Delia, at narito rin sila para pag-usapan ang tungkol sa pagtatrabaho. Tianmei Company, napag-usapan na ng pamilyang Xiao ang tungkol dito, kadalasang tinatawag itong pagtanggal dito, at maraming nasa gitnang antas na tao sa Tianmei Company ang nakakain ng mga benepisyo ng pamilya Xiao. Nang makitang personal na dumating si Jordan, agad na tumakbo si Li Jian na may kasamang papuri, Mr. Xiao, hindi ko inaasahan na darating ka ng personal.
Sa katunayan, si Jordan, bilang anak ng pamilya Shao, ay tiyak na hindi kailangang pumunta ng personal, ngunit para mapahiya si David, sinugod pa rin niya ang kanyang mga sugat. Nandito ba ang mga taga Shinyo Company? Tanong ni Jordan kay Lee Jian. Halika, nasa opisina ko. Tumango si Lee Jian. Dito. Kumislap ang mga mata ni Jordan, dalhin mo ako para tingnan kung may binata dito. Hindi, isang babae, kaklase namin, ang dumating para humingi ng tulong sa akin. Sabi ni Lee Jian na may pagdududa. Nang marinig niya na babae iyon, natigilan sandali si Jordan, bahagyang napangiwi, hindi naman dapat, bakit hindi dumating si David? Natakot ba siya? Malalaman ba ng taong ito na si David na wala siyang kakayahang makipag-ayos ng kooperasyon, at hindi siya nang ahas na lumapit dahil natatakot siyang mapahiya? Medyo natarante din si Delia. Hindi, maliban kung ang taong ito ay huminto sa kanyang trabaho, o hindi siya manggahas na makinig sa mga salita ni Xingjun. Umiling si Jordan at sinabing. Nakinig si Lee Jian sa 2 taong nag-uusap, at ang buong pulutong ay natigilan. Ang pamilya Shao at ang pamilyang So ay palaging kakumpetensya. Bakit biglang may pakialam si Jordan sa pamilya So ngayon? Young Master Shao, iisa lang talaga ang babae dito sa Shinyo Company. Siya ay aking kaklase. Iniwan ko siya sa opisina. Kinumpirma muli ni Lee Jian. Director Lee, dumating ang matandang kaklase mo para makialam, hindi mo naman ilalabas ang tubig di ba? Tumingin si Jordan kay Lee Jian at sinabing. Hindi, paano ito posible? Dapat makipagtulungan si Tian Mei sa pamilya Shao. Dahil kinuha ko ang pera ng pamilya Shao, kailangan kong gumawa ng mga bagay para sa pamilya Shao. Mabilis na ikinaway ni Lee Jian ang kanyang kamay at sinabing. Mabuti naman, sa hinaharap, sa iyo manggagaling ang mga benepisyo. Tumango si Jordan. Sa pagkakataong ito ay hindi dumating si David, bagamat medyo nabigo si Jordan, ngunit magandang bagay na makuha ang kooperasyon ni Tian Mei. Ngunit nang papunta na sina Jordan at Delia sa opisina ng General Manager sa bubong para pag-usapan ang pagtatrabaho, biglang lumitaw ang figure ni David sa pintuan. Kaya pala hinarang ng security guard si David at hindi pinapasok. Matapos makita ni Jordan si David, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at lumakad siya ng mapanokso. Pagmamayabang din ni Delia, hawak-hawak niya ang braso ni Jordan, punong-puno ng disdain ang mga mata. Uy! Hindi ba ito si David? Balita ko tindera siya at itinapon ni Miss Su. Lumipat pa siya sa isang villa. Tumingin si Jordan kay David ng sarkastikong sabi. Tumingin si David kina Jordan at Delia, at medyo nagulat. Bagamat alam niya ang tungkol sa kooperasyon ng Tian Mei Company at nakipag-usap ang pamilya Shao, hindi niya inaasahan na darating si Jordan. Gayunpaman, nang makitang nakabenda pa rin ang braso ni Jordan, at sumama sa kanya si Delia, agad na naunawaan ni David na ang tinatawag ngayong negosasyon at pagtutulungan ay maaaring nakatutok sa kanya. Dapat malaman ni Jordan na babalik siya kaagad. Halika dito at maghintay para mapahiya ang iyong sarili. Ang pamilyang Su at ang pamilyang Shao ay orihinal na mga kakumpetensya, ngunit ngayon ay talagang alam na ni Jordan ng maaga na narito siya upang pag-usapan ang pakikipagtulungan, tiyak na isang tao sa loob ng kumpanya ang nag-abiso kay Jordan ng maaga. Hindi nagtagal, may pumasok sa isip ni David, si Xingjun iyon. Sa pag-iisip nito, bahagyang itinaas ni David ang kanyang bibig, bakit, mas mabuti ang braso mo. Gusto mo bang pakawalan ko ang iyong mga buto? Nang marinig ito ni Jordan, natakot siya kaya napaatras siya, ngunit alam niya ang lakas ni David. Kabanata 159. David, wala kang ab. Tik na katulad ni Sonya. Ikaw pa rin ang isang piraso ng she. T. How dare you talk to Brother Lay ng ganito? Pinagalitan ni Delia si David. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, at isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, huwag kang magsipilyo ng iyong bibig, ito ay mabaho. Pagkatapos magsalita, humakbang si David at sinampal si Delia sa mukha. Walang nag-react, at kalahati ng mukha ni Delia ay namumula na at namamagana. Si Lee Jian sa gilid ay natigilan nang makita niyang naglakas loob si David na salakayin si Delia.
Sino ba naman ang hindi makakaalam na itong si Delia ay girlfriend ni Jordan, at si David, na mukhang ordinaryong tao, ay naglalakas loob na gawin ang isang bagay sa girlfriend ni Xiao Dagongzi, ayoko lang mabuhay. Boy, ang lakas ng loob mong gawin ito sa pintuan ng kumpanya natin, kabaligtaran lang. Umungol si Li Jian, seguridad, arestuhin mo ang batang ito para sa akin. Hindi nagtagal, dalawang security guard ang lumipat kay David. Hindi na malaya ni Li Jian na matapos talunin ni David si Delia, hindi nang ahas magsalita si Jordan. Siya ay isang maliit na direktor ng kumpanya na nang ahas na hayaan si David na gawin ito. Lumingon si David sa gilid, madaling umiwas sa dalawang security guard, pagkatapos ay tumingin kay Li Jian at sinabing, nandito ako mula sa Shinyo Company para talakayin ang pakikipagtulungan. Hindi tatalakayin ng ating Tianmei Company ang pakikipagtulungan sa mga taong walang pinag-aralan. At saka, napagpasyahan na naming makipagtulungan sa pamilya Xiao, kaya mas mabuting umalis ka. Malamig na sumangot si Li Jian. Bahagyang kumunot ang noo ni David, ikaw ba ang general manager ng Tianmei Company? Hindi ako manager, office director ako, pero nasabi ko na ang lahat tungkol sa cooperation, mas mabuting umalis ka na. Malamig na sabi ni Li Jian. David, wala ka bang konting kung fu? Sa tingin mo ba walang makakapagpagaling sa iyo? Ngayon ay walang Sonya na mag-aalaga sa iyo, tingnan natin kung makakahanap ako ng papatay sa iyo. Sabi ni Jordan with killing intent in his eyes. Sinaktan talaga ni David si Delia in public na katumbas ng pagsampal sa mukha niya, napakawalandiya niya. Huwag mo siyang patayin kaagad, pahirapan hanggang mamatay, mas mabuting patayin ang bulag niyang ina at ama ng magkasama. Sinampal ni David si Delia, nag-aapoy ang puso sa galit, tumingin kay David at nagngangalit ng ngipin. Nang mabalitaan ni David na binanggit ni Delia ang kanyang mga magulang, biglang lumungkot ang mukha nito, at sa isang iglap ay bumalot kay Delia ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan. Biglang nanlamig si Delia na sinundan ng panginginig, sa sobrang takot ay nagmadali siyang umatras ng 2 hakbang at nagtago sa likod ni Jordan. Naramdaman ni Jordan ang nakamamatay na aura kay David, at sa sobrang takot niya ay hindi siya nang ahas na magsalita. At ang Li Jian na iyon ay umungal, security guard, bitawan mo siya para sa akin, bitawan mo siya. Maya-maya, may dumating na 5 o 6 na security guard. Ikaw, isang maliit na direktor ng opisina, nang ahas na maging pinuno ng kumpanya. Pagkatapos magsalita ni David, diretso siyang naglakad papasok sa kumpanya. Nang makita ito, nagmamadaling binaril ng security guard si David. Kasabay nito, sa itaas na palapag ng opisina ng kumpanya ng Tianmei, ang general manager na si Gao Ren ay pabalik-balik na parang langgam sa mainit na kawali. Sobrang kinakabahan siya ngayon. Matapos matanggap ang paunawa mula kay Lin Chanho na si David ay darating upang talakayin ang pakikipagtulungan, ang puso ni Gao Ren ay hindi mapakali. Sa piging ni Gu Wentian, dumalo rin si Gao Ren, kaya nakita niya sa sarili niyang mga mata, ang magalang na saloobin ni Lin Chanho at Gu Wentian kay David, lalo na ang one-kick solution ni David kay Feng Zihai, ay nagbigay ng matinding impresyon kay Gao Ren. Impresyon. Lahat ng naruroon sa oras na iyon ay gustong humingi ng pabor kay David, at isa si Gao Ren sa kanila. Gayunpaman, ang iba ay tahimik at hindi nakahanap ng pagkakataong makipag-ugnayan kay David. Sa pagkakataong ito, nang mabalitaan niyang dumating talaga si David para talakayin ang pakikipagtulungan, kinabahan si Gao Ren. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Natatakot siya na baka masaktan niya si David dahil sa hindi magandang pagtanggap nito, pero pagkakataon din ito para makipagkaibigan kay David, kaya dapat samantalahin ito ni Gao Ren. Kabanata 160. Xiao Li, hindi pa ba tinalakay ng tao mula sa Shinyo Company ang pakikipagtulungan? Tiningnan ni Gao Ren ang oras at tinanong ang kanyang sekretarya. Hindi ko alam, bababa ako at titingin. Sabi ng secretary. Tandaan, narito ang mga tao mula sa Shinyo Company, siguraduhing imbitahan sila. Binalaan ni Gao Ren ang sekretarya. Nakuha ko. Nagmamadaling bumaba ang sekretarya. Pero pagpasok ko pa lang sa lobby, nakita kong maraming tao ang nagkukumpulan sa pinto, at may ilang security guard na papalibutan na. Stop!
What are you doing? Ano ang pakiramdam ng gumawa ng gulo sa pintuan ng kumpanya? Galit na lumapit si Secretary Lee. Nang makita ni Lee Jian ang sekretarya ng general manager na papalapit, agad niyang iwinagayway ang kanyang kamay upang hayaang maghiwa-hiwalay ang mga security guard, at pagkatapos ay sinabing may ngiti na humihingi ng tawad, Secretary Lee, ang taong ito ay nagdudulot ng gulo sa aming kumpanya at nambubugbog ng mga tao, kaya ako tinawag ang security guard. May nataman ba? Tumingin si Secretary Lee kay David at sinabi kay Lee Jian, kung manggugulo ka, bilasan mo at umalis. Pag-uusapan natin ang pakikipagtulungan sa ilang sandali, hayaan ang mga tao na makita kung ano ang hitsura nito. Oo, hahayaan ko siyang barilin siya. Paulit-ulit na tumango si Lee Jian, kumaway sa mga security guard sa magkabilang panig, at pinalibutan muli siya ng mga security guard. Secretary Lee. Ngumiti si Jordan kay Secretary Lee at binati. Kung gusto mong mapanalunan ang kooperasyon ni Tianmei, dapat itong pamahalaan ng lahat ng manager sa kumpanya. Bahagyang tumango si Secretary Lee nang makita si Jordan, at pagkatapos ay tinanong si Lee Jian, dumating na ba ang mga tao mula sa Shinyo Company? Tandaang ipaalam ka agad kay Pangulong Gao pagdating nila. Pagkatapos magsalita ni Secretary Lee, si Lee Jian ay natigilan saglit, pagkatapos ay itinuro si David at sinabing, siya ay. Nang marinig ito ni Secretary Lee, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kaninang umaga, nag-aalala si Gao Ren tungkol sa bagay na ito, ngunit palagi niya itong binabantayan. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng malaking tao ang nagmula sa Shinyo Company, ang makitang ganoon si Gao Ren ay tiyak na hindi siya masasaktan. Ngayon talaga sinabi ni Lee Jian na ang taong itataboy nila ay pinadala ng Shinyo Company, at biglang natigilan si Secretary Lee. Umalis ka dito. Nang makita ito, nagmamadaling humakbang si Secretary Lee at pinagalitan ang mga security guard, at saka tumingin kay David na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Sir, ako po ang sekretarya ni General Manager Gao, naghihintay sa opisina ang ating General Manager na si Gao. Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Sige. Bahagyang tumango si David at sumunod kay Secretary Lee sa itaas. Pagdaan sa Jordan na iyon, bahagyang umangat ang gilid ng bibig ni David, na may kaunting paghamak sa kanyang mga mata. Pagtingin sa likod ni David, medyo natigilan sina Lee Jian at Jordan, hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Director Lee, hindi mo ba sinabi sa akin na ang pagtutulungan sa pagitan ni Tianmei at ng ating pamilya Xiao ay isang katiyakan? Bakit tinawagan ni Gao Ren si David? Tanong ni Jordan kay Lee Jian. Oo, sumang-ayon ako kay Pangulong Gao. Noong panahong iyon, pumayag din si Pangulong Gao na piliin ang pamilyang Xiao na magtutulungan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Naguguluhan din si Lee Jian, at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Aakyat ako at titingin. Napakaraming tao sa kumpanya ng Tianmei ang kumain ng pera ng aking pamilyang Xiao. Kung hindi ka mangangahas na makipagtulungan sa aking pamilyang Xiao, hahayaan ko kayong lahat na maglibot ng walang pagkain. Pagkatapos magsalita ni Jordan ay umakyat siya kasama si Delia, walang nang ahas na pigilan siya. Nakatayo roon si Lee Jian na mukhang gulat na gulat. Kinuha niya ang pinakamaraming pera mula sa pamilya Xiao at nagtrabaho ng husto. Kung talagang hindi ibibigay ang kooperasyon sa pamilya Xiao, hindi ba siya kawawa? Sa pag-iisip nito, tahimik ding sumunod si Lee Jian. Bagamat hindi siya qualified na lumahok sa kooperasyon bilang office director, okay pa rin na mag-eavesdrop sa labas. Sa oras na ito, sa opisina sa bubong, sa sandaling dinala ni Secretary Lee si David sa opisina, nang makita ni Gao Ren si David, para siyang panatikong fan na nakakakita ng idolo. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.